Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Silverio o mas kilala bilang Beryong. Taong 1970, Bacolod, Negros Occidental. Namulat si Beryong sa pangangahoy dahil sa ito na ang madalas na ginagawa ng kanyang ama. Araw-araw siyang sumasama rito sa gubat upang mangahoy para meron silang mabebenta sa baryo. Nagagamit kasi itong pangluto noong mga panahong yon dahil hindi pa moderno ang pamumuhay. Yun na lang din ang pangunahin nilang kabuhayan dahil malayo sila sa kabihasnan dahil nakatira sila sa isang maliit na pamayanan sa tabi ng bundok kasama pa ang mga pamilyang gaya nila na salat sa buhay. Hindi naman malaking bagay para kay Beryong na ganun ang kanilang sitwasyon dahil naturuan siya nito na makisama at makontento. Mababait naman ang mga kapitbahay nila. Yun nga lang, hindi siya pinapayagan ng kanyang ama na palaging makipag-usap sa mga ito. Hindi niya alam kung bakit, pero sinasabi ng kanyang ama na siya din naman ang makakatuklas ng dahilan. Sobrang higpit ng kanyang ama sa paalalang yon. Kapag nga nakikita lamang nito na nakikipagtanungan si Beryong sa mga binata, matalim na kaagad ang titig nito sa kanya. Para kay Beryong wala namang kahina-hinala sa mga taong nasa paligid nila. Pero kailangan pa din niyang sundin ang kanyang ama. Marami pa itong ipinag-uutos gaya ng huwag pansinin ng mga dayo na magagawi sa kanilang lugar. Mahirap na daw kasi ang magtiwala dahil baka magsisi sila sa huli. Aminado naman si Beryong na tama ang kanyang ama. Marami rin kasi siyang napapansin ng mga dayo na napapadaan sa kanila na halata namang walang magandang intensyon. Isang araw habang nangangahoy sila ng kanyang ama, napansin nila ang isang lalaki na naglalakad papunta sa kanilang direksyon. Hindi nila masilayan ang mukha nito dahil nakayuko ang ulo nito ng sobra na parabang iniiwasan na merong makasilay sa kanyang mukha. Dahan-dahan namang sinundan ng ama ni Beryong ng tingin ng lalaking yon habang lumalagpas ito sa kanila. Napansin din ni Beryong na humigpit ang hawak ng kanyang ama sa bitbit nitong gulok. Noong makalayo ang lalaki, kaagad namang nagtanong si Beryong sa kanyang ama kung bakit gano'n na lamang ang naging reaksyon nito. "Tay, sino ba yun? Bakit nakayuko?" Takang tanong ni Beryong. "Hindi ko kilala, pero sigurado ako na masamang nilalang yun. Yan din ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw na ayaw kong nakikipaghalubilo ka sa ibang tao. Dito lang yan sa gubat na kayuko. Pero paglabas niyan, taas noo na yan. Huwag ka nang magtaka kung may mabalitaan tayong hindi maganda mamaya." Seryosong sambit ng kanyang ama. Hindi naman masisisi ni Beryong ang kanyang ama sa mga aksyon nito dahil talagang kahina-hinala ang mga kilos nun. Tinuon na lamang nila ang pansin sa pagsasalansa ng kahoy upang madala nila sa baryo. Habang nasa baryo ang mag-ama, may naghintay ng bibili sa kanila. Napansin nila ang kumpulan ng mga tao hindi kalayuan. Hindi naman maiwasang ni Beryong ang makiusosyo dahil base sa mga mukha ng mga tao na naroon ay parang may kakaibang nangyari. Sa paglapit niya doon, narinig niya ang mga usapin na meron daw pamilya ng aswang na bagong lipat sa kanilang baryo. Ayon sa iba ay haka-haka lamang, pero ang hindi maipaliwanag ng iba ay kung ano ang tumambad sa kanilang harapan. Meron kasing pulubi doon na wakwak ang tiyan
at halos maagnas na ang muka. Ayon sa mga residente, matagal nang hindi nakikita doon ang pulubi. Nagulat na lamang sila noong umaga na yon na nakahandusay na ito doon at kalunos-lunos ang kalagayan. Takot na takot noon si Beryong sa kanyang nakita at hindi niya naiwasan ang masuka. Habang dumuduwal, narinig naman niya ang sigaw ng kanyang ama. Agad siyang tumakbo rito at inilahad ang kanyang mga nasaksihan. Pumunta rin ang kanyang ama kung nasaan ang bangkay para sumilip. Umiling na lamang ito at inaya siya na bumalik sa kanilang kinatatayuan. Habang naghihintay ng bibili sa kanila ng kahoy, hindi naman mawala sa isip ni Beryong ang lalaki na nakasalubong nila sa gubat. Malakas lang talaga ang kanyang kutob na maaaring may kinalaman nito sa nangyari. Ngunit mas kinakabahan siya sa kinikilos ng kanyang ama dahil parang galit ito at nagiging mapagmasid. Hindi din naman tumagal at nabenta na rin ang kanilang kahoy. Walang pag-uusap ang naganap sa kanilang mag-ama habang naglalakad. Hindi pa rin kasi makapaniwala si Beryong sa kanyang mga nasaksihan. At ang pinakamalaking takot niya din kasi ay aswang. Bata pa lamang kasi siya, ayun na ang panakot sa kanila ng kanyang lolo kapag hindi sila natutulog ng maaga. Pag-uwi sa kanilang tahanan, pansin niya ang kanyang ama na naghahasa ng gulok sa labas ng kanilang tahanan na parabang pinapamukha nito sa kanilang mga kapitbahay na yon ang kanyang ginagawa. Nilapitan naman niya ang kanyang ama para magtanong dito ng, "Hindi pa naman purul yan, Taya. Ang dami pang ang naputol na sanga niyang kanina." Wika ni Beryong sa kanyang ama na noon naman ay tutok pa rin sa paghahasa. Nag-iingat lang tayo, anak. Baka kasi hindi ko lang sa kahoy magamit itong itak. Kamusta na ba ang pakiramdam mo ngayon? Kitang-kita ko yung nginig mo kanina. Sa susunod, bago ka lumapit sa mga ganun, magpaalam ka na muna sa akin. Paano kung biglang bumangon yung bangkay? E di naihi ka pa sa salawal mo. Pagbibiro ng kanyang ama. Kita pa rin kasi nito sa mukha ni Beryong ang labis na takot. "Tay naman eh. Pero kung totoong merong bagong lipat na aswang nga rito, paano na yan? Inaabot pa naman tayo ng gabi sa pangangahoy." Sambit ni Beryong habang nag-aalala. Aswang ang matakot sa atin. Sila ang dayo eh. Dapat alam nila kung saang teritoryo sila manggagambala. Basta sundin mo lang mga biling ko sa'yo. Huwag kang makihalubilo sa ibang tao. Wika nito habang patuloy pa rin sa paghahasa ng itak. Malaki ang tiwala ni Beryong sa mga salita ng kanyang ama. Alam niya kasi ang tindi ng tapang nito, lalo pa noong naikwento din sa kanya nito na noong ipinagbubuntis siya ng kanyang ina ay meron ding umaswang sa kanya. Ayon sa kanyang ina, madalas talaga silang dalawi ng aswang noong panaka-naka din ang huni ng mga wakwak at tiktik sa kanilang tahanan na nagbigay kilabot sa kanyang ina. Madalas din kasing humilab ang tiyan nito at grabe ang kanilang pag-aalala na baka mapano si Beryong na nasa sinapupunan niya. Sinipag ng kanyang ama na araw-araw magsiga ng gulong at magbantay gabi-gabi sa labas ng kanilang tahanan na merong dalang gulok lamang. Hindi rin ito natatakot at mas lalo pang nagiging aktibo kapag nakakaramdam ng mga aswang sa paligid. Konting kaluskus pa lamang ay kaagad itong tatayo at hahanapin ang pinanggagalingan noon. Malakas din ang pakiramdam ng kanyang ama at alam na alam nito kung anong oras darating at aalis ang aswang. Dahilan para walang aswang na nagtagumpay na makuha si Beryong sa sinapupunan ng kanyang ina. Ang kanyang ama rin kasi,
ay pinalaki ng kanyang lolo na mulat sa mga aswang. Lalo pa at talamak talaga noon sa Bacolod ang mga aswang na naglipa na doon nang sa hindi malamang dahilan. Bibihira din kasi ang albularyo sa kanilang lugar at kung minsan ay nasa malalayo pa, kaya napipilitan na lamang ang mga padre de pamilya na humarap at magbantay kapag may buntis sa kanilang tahanan. Noong malapit pa sa dagat nakatira ang kanyang ama, ay ang pangunahin nilang pangdepensa ay buntot ng pagi. Ngayong nasa bundok ay matutulis na lamang na bagay. Kinabukasan, balik na naman sila sa pagsibak ng kahoy sa gubat. Marami rin silang plano noon, kaya maaga pa lang ay naglakad na sila. Marami silang nakakasalubong sa daan at puro mga kapitbahay lamang nila na naghahanda na rin para sa pang-araw-araw na pamumuhay. May kakaiba lamang na napansin si Beryong sa paligid. Ibang-iba talaga eh. Ang bibilis kasing kumilos ng mga tao. Noong marating nila ang gubat, kaagad silang nagputol ng mga sanga. Maya-maya naman sinenyesan siya ng kanyang ama na tumingin sa kanyang likuran. Pagharap naman niya, nasipat niya ang pamilyar na lalaki. Ayun yung lalaki na dumaan sa harap nila noong nakalipas na araw na nakayuko. Ngunit sa pagkakataong yon, nasilayan na nila ang wangis nito. Payat na payat ang lalaking yon at mukhang madungis dahil sa malalagong buhok nito sa muka, kilay, balbas at bigote. Agaw pansin din ng mga mata nitong dilat na parabang wala itong maayos na tulog at balisa rin ang mga kilos nito. Inobserbahan nila ng kanyang ama ang kilos ng lalaki na sobrang nakakapanghinala. Batid nilang wala itong magandang intensyon sa lugar na yon, kaya mas minabuti nilang itigil ang kanilang ginagawa upang hindi maalis sa kanilang paningin ang mga pagkilos nito. Sa pagtitig ni Beryong, nasipat niya ang mga talsik ng dugo sa kamay ng lalaki. Tuyo na ang mga ito, ngunit halatang bago pa lamang dahil pulang-pula pa rin at base sa kinikilos nito ay parang meron itong inabangan. Hindi naman na nila hinintay ang gagawin pa nito at minabuti na lang din nila na tapusin ang kanilang ginagawa upang makaalis na. Bitbit ang isang sako ng kahoy, nakaakbay ang kanyang ama sa kanya habang naglalakad papalabas ng gubat. Muli nilang nakasalubong ang lalaking yon at mas malapitan pa itong nakita ni Beryong. Para siyang sinapak ng mabaho nitong amoy. Malansa na parang nabubulok. Muntik na siyang maduwal at magsasalita na sana nang biglang takpa ng kanyang ama ang bibig niya. Noong makalayo na sila sa gubat, ay doon pa lamang siya nakahinga at doon na siya kinausap ng kanyang ama. Sa susunod, huwag ka na magsalita ng kung ano-ano o aakto ng ganoon kapag may naamoy kang mabaho sa isang tao. Kung nagkataong aswang ang lalaking yon, lagot ka. Ayaw na ayaw nilang sinasabihan sila ng mabaho. Magagalit sila at gaganti sila sa'yo. Sabi ng kanyang ama sa kanya habang nakatitig ng seryoso. Pasensya na tay, hindi ko na kasi napigilan eh. Hindi ka po ba nabahuan sa kanya? Grabe, ngayon lang ako nakaamoy ng ganun. Tugon naman ni Beryong habang hinahawak-hawakan pa ang kanyang ilong. Naamoy ko. Malaki ang duda ko sa lalaking yon. Siguradong sigurado ako na hindi yan taga rito. Madalas siya rito sa atin at huwag siyang magkakamali na galawin tayo dahil hindi ko siya papatawarin. Basta lagi mong tatandaan ang mga sinasabi ko sa'yo. Malakas ang paniniwala ko na aswang ang lalaking yan. Nagmamanman lang yan dito at sinusukat ang kapasidad ng mga tao. Kapag napagtanto niya na mahina at duwag ang nais niyang biktimahin,
Hindi niya ito titigilan. Huwag kang matakot kasi hindi naman tayo mahina. Wika naman ng kanyang ama sa kanya na nagpagaan naman sa kanyang loob. Ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang agam-agam patungkol sa lalaking pinaniniwalaan nilang aswang. Pagdating nila sa baryo, kaagad din naman nabali ang mga kahoy na tinitinda nila dahil nakaabang na doon ang bibili. Naglakad-lakad pa sila noon dahil balak nilang bumili na rin ng bigas. Dumaan din sila sa burol ng pulubi na ginawa ng kanilang mga kababaryo upang pagmamalasakit na lang din sa bangkay nito. Kukonti ang tao kaya naman sumilip ang mag-ama. Tinitingnan nila ang mukha ng bangkay at kapansin-pansin dito ang pagiging simut nito. Butot balat na lang kasi ang kitang-kita sa mukha nito. Alam nilang mahirap ang naging karanasan nito bago yun mamatay dahil bakas na bakas yun sa kanyang mukha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may kumalabit sa tatay niya na isang matandang lalaki. Kagad naman nilang napagtanto na pamilyar ito dahil sa isa din ito sa namamalimos sa kanilang baryo na kasakasama ng namatay na pulubi na nasa kanilang harapan. Sa pag-aakalang manghihingi lamang ito ng barya, kagad naman dumukot sa bulsa ang kanyang ama upang sana'y mag-abot. Ngunit pinigilan siya ng matanda at sinabing gusto lamang niya ng makakausap. Hinarap naman ito ng kanyang ama dahil na rin sa awa ng itsura ng matanda na sobrang nasasaktan sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Kalmado lamang ang matanda na nakikipagkwentuhan sa kanyang ama at sinasalaysay lamang nito ang kanyang mga karanasan kasama ang kanyang kaibigan. Nakikinig lamang noon si Beryong dahil naaawa rin siya sa matanda. Nang may bigla itong binanggit na nagpaagaw ng kanyang atensyon. Alam mo, Noy, nakita ko kung papaano siya namatay. Hindi ko lang siya pinagtanggol dahil hindi ko rin kaya. Hinahanap ko kasi siya dahil ilang araw na siyang nawawala. Natagpuan ko siya sa gubat malayo rito. Nakatulala lamang siya at nakasandal sa puno. Gabi na noon pero maliwanag ang buwan kaya nakita ko siya. Tatakbo sana ako upang yakapin siya pero naunahan ako ng isang kakaibang nilalang. Aswang. Bigla na lamang siyang sinugod at kinain. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi siya sumigaw at parang tinanggap na lang niya ang kanyang kamatayan? Winakwak ng aswang na yon ang kanyang tiyan at kinain ang kanyang mga laman loob. Nanigas ako sa aking pwesto pero sa kabutihang palad ay hindi ako nakita ng aswang. Nakatayo lamang ako doon at pinapanood kung papaano niya gawin ang kademonyohan sa kaibigan ko. At sa pagkurap ng aking mga mata, wala na sila. Pati bangkay ng kaibigan ko ay hindi ko na nakita. Noong bumalik ako sa bayan at umaga na, nakahandusay na lang siya rito. Delikado ang gubat na yon. Natatandaan ko pa na nakita ko rin ang posibleng tahanan ng aswang na pumatay sa kaibigan ko. May kasama siyang asawa at mga anak. Salaysay ng matanda habang nakatingin sa kabaong ng kanyang kaibigan. Yung gubat po ba na yon, Manong? Ay yung malapit sa bundok? Agarang tanong ng kanyang ama sa matanda. Oo, Noy. Delikado ang gubat na yan. Ang malas ng mga nakatira sa paanan ng bundok. Malapit sila sa tahanan ng mga bagong demonyo na mananalanta sa baryo natin. Sambit ng matanda na may halong lungkot. Kinabahan noon ang mag-ama dahil nagkatinginan sila bigla. Walang ibang pumasok sa utak ni Beryong, kundi ang kanyang paniniwala na aswang
ang lalaki na 2 beses na nilang nakasalubong sa gubat kung saan sila nangunguha ng kahoy. Labis ang kanyang takot noon. Pinagpawisan siya ng malamig at hindi niya maiwasan ang matulala dahil ang lugar kasi na sinasabi ng matanda ay ang lugar kung saan sila nakatira. Lalo pat nakita na nilang nagmamanman ang lalaki sa kanilang mga kabahayan. Bilang isang binata, binalot ng takot at agam-agam si Beryong sa mga posibleng gawin sa kanila ng nilalang, lalo na sa kalagayan ng kanyang ina na palagi na lamang naiiwan sa kanilang tahanan. Matapos nilang bumili ng bigas, ay nagpaalam na sila sa matanda. Agad naman silang naglakad ng kanyang ama pauwi. Panay ang biro ng kanyang ama sa kanya dahil alam nitong natatakot na si Beryong. Nililibang na lamang niya ito sa pamamagitan ng pagtawa sa kanya. Sa kanilang pag-uwi, narinig niya ang kanyang ama na kinukwento sa kanyang ina ang mga naging karanasan nila sa bayan. Binibigyan din ito ng babala ng kanyang ama na mag-iingat kapag umaalis sila sa kanilang tahanan dahil nasa panganib lamang ang panganib. Kinahapunan, nagmumuni-muni na lamang si Beryong sa labas ng kanilang tahanan dahil tapos na sila sa lahat ng gawain sa araw na yon. Nakarinig siya ng pagtakbo ng mga bata nilang kapitbahay sa isang direksyon. Pinagmasdan naman niya ang kilos ng mga ito at napagtanto niya na papunta ang mga batang yon sa isang panauhin na may daladalang sisidlan. Sa pagtitig niya, nakita niya ang isang babae na payat at kulot. Mahaba ang buhok nito at para sa kanya nakakatakot ito kung humisi. Puro bulok kasi ang mga ngipin nito at bilog na bilog ang mata. Payat din ang mukha nitong lubog na sa kanyang mga buto at ang kasuotan nito ay balot na balot. Napansin niyang meron itong pinamimigay sa mga kabataan doon. Base sa balot ng mga iniaabot niya, kakaninang mga ito, ngunit libre lang. Kagad namang kinutuban si Beryong, kaya mas lalo niya itong pinagmasdan. Kitang-kita niya kung gaano kasaya ang mga bata na tinatanggap ang inaabot ng babae na yon, na wala man lang pag-aalinlangan. Pinapanood niya rin kung papaano buksan ng mga bata ang kakanin at kainin. Nakaramdam siya ng labis na pandidiri sa hindi malamang dahilan na parabang nag-uudyok sa kanyang utak na sigawan at pagalitan ang mga batang yon dahil sa kanilang ginagawa. Humangin ng malakas at napakusot ng mata si Beryong. Sa muli niyang pagsilay sa mga bata, nakita na niya ang kinakain ng mga ito ay bulok na karne at inuuod. Napasigaw siya noon at napatakbo sa loob ng kanilang tahanan. Kagad naman niyang sinabi sa kanyang ama ang kanyang mga nakita, ngunit sa kanilang paglabas ay wala na doon ang babae at tanging mga bata na lamang na kumakain ng kakanin ang naiwan. Pinakalma na lamang siya ng kanyang ama dahil kitang-kita sa kanyang itsura ang labis na pagkatakot. Hanggang sa pagsapit ng gabi, nilagnat ng mataas si Beryong. Sobrang init ng kanyang buong katawan at halos nakakapaso na ang kanyang balat. Todo punas naman sa kanya ang kanyang ina, habang ang kanyang ama, kakaiba ang ikinikilos. Batid ng kanyang ama na hindi lamang basta normal na lagnat ang nararamdaman ng kanyang anak dahil natakot ito sa kanyang mga nasaksihan. Nagbantay ang tatay ni Beryong sa labas ng kanilang tahanan, bitbit ang kanyang gulok. Si Beryong naman noon ay wala sa tamang wisyo dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. Bigla na lamang siyang nagsisisigaw ng, "Ayoko! Ayoko!"
Kaya naman nataranta ang kanyang ama at biglang pumasok. Pilit nilang tinampal-tampal si Beryong dahil akala nila nananaginip ito, pero gising siya at merong sinasabi. Ayoko! Ayoko nga! Susumbong kita sa tatay ko! Tay! Nandun siya sa labas! Gusto niya akong kunin! Pinipilit niya akong kainin, tay! Takot na sigaw ni Beryong habang tinuturo ang kanilang pintuan. Bigong matagpuan ng kanyang ama ang nilalang na sinasabi ni Beryong, pero sigurado sila na ginagambala na ito ng aswang na nais siyang biktimahin. Hindi mapakali noon ang kanyang ama dahil hindi bumubuti ang kalagayan ng kanyang anak. At sa paglalim pa ng gabi ay lalo itong lumalala. Nagsisisigaw ito na naroon daw sa labas ng kanilang tahanan ng babae at kukunin siya. Inabot na lamang sila ng umaga na gising dahil sa pagbabantay kay Beryong. Sa muling pagmulat nito ng mga mata, ay umayos naman na ang pakiramdam nito at ayon sa kanya nakikita niya sa kanyang isipan na gumagapang ang aswang na yon sa labas ng kanilang tahanan at naghahanap lamang ng butas upang makapasok. Sinasabi raw sa kanya ng babae na kainin ang bitbit nitong kakanin at sumama sa kanya sa gubat. Di na napigilan ng tatay ni Beryong ang inis. Gustong-gusto na nitong sumugod sa gubat at hanapin ang sinasabing tahanan ng mga aswang. Ngunit pinipigilan naman ito ng kanyang asawa dahil mas mainam daw na alagaan muna nila si Beryong ngayon. Gawa ng nangangailangan pa ito ng pagkalinga. Inalalayan ng kanyang ama si Beryong papalabas ng kanilang tahanan. Gusto kasi nitong magpahangin sa labas. Napagpasyahan din kasi nila noong araw na yon na hindi sila mangangahoy hanggat hindi gumagaling si Beryong. Aasa na muna sila pansamantala sa pagtitinda ng gulay ng kanyang ina. Sa kanilang paglabas, napansin nila ang away ng mga kapitbahay nila na may nagmumurahan, nagsisigawan at nagbabatuhan ng mga hindi kanais-nais na salita. Sa kanilang pakikinig, napagtanto ng mag-ama na sumasakit pala ang tiyan ng mga bata doon sa hindi malamang dahilan. Nagsusuka ang mga bata at hindi na mabuti ang pakiramdam. Nagsisisihan ang kanilang mga kapitbahay sa pagpapakain ng kakanin sa kanilang mga anak. Wala namang kasing pruweba ang mga ito kung kanino talaga galing ang pagkain yon, dahil hindi naman na nakakausap ng maayos ang kanilang mga anak, gawa ng sobra na itong nahihirapan. Noong sinabi ni Beryong na sasabihin niya sa mga kapitbahay nila kung ano ang kanyang mga nalaman, kaagad siyang pinigilan ng kanyang ama. Hindi na raw nila responsibilidad ang ibang tao, gayong sa kanyang kaligtasan pa lamang, hirap na sila sa pag-iingat. Kapag tumahimik sila, malalayo sila sa kaguluhan. Ayaw din ng kanyang ama na madadamay pa sila sa away dahil hindi na yon dapat dumagdag pa sa kanilang mga problema. Kita mo? Kaya ayokong palapitin kita sa mga yan dahil meron silang tinatago na mga ugali. Yan pa ang mas lalong magpapahamak sa atin. Kawawa naman ang mga batang nadamay. Pero mas naaawa ko sa'yo dahil hindi natin alam kung ano pa ang mga pwedeng mangyari. Malapit lang ang mga aswang sa atin. Hindi malabo na mapuntirya tayo. Paliwanag ng kanyang ama sa kanya. Grabe tay, nag-aaway-away na sila dahil sa aswang na yan. Ano kaya ang mangyayari sa mga batang nakakain ng kakanin na yon? Palagi na lang ba silang ganyan? Takang tanong ni Beryong. Hindi sila palaging ganyan, anak. Pero hindi na sila magtatagal. Uunti-untiin ng aswang ang mga batang yan. Markado na yan sila.
Kung may albularyo o manggagamot sana sa atin, maaagapan pa yan. Kaso malabo. Araw lang ang bibilangin o di naman kaya'y oras lang. May mababalitaan na tayong mga batang nawawala. Mapupusok ang mga aswang na yon. Nakuha nilang humarap sa mga tao para mambiktima. Wika ng kanyang ama. Hindi lamang pinapakita ng kanyang ama ang labis na pag-aalala nito. Ngunit alam nito sa kanyang sarili na kasama si Beryong sa pinuntirya ng mga aswang dahil dinapuan ito ng sakit. Sa muling pagkagat ng dilim, nakahiga na lamang si Beryong sa kanilang silid. Hindi niya magawang matulog dahil sa kakaibang pakiramdam niya. Lumalaki ang kanyang ulo at rinig na rinig niya ang mga paggalaw ng mga dahon sa labas ng kanilang tahanan na tila ba merong gumagapang. Takot na siya noon ngunit naninigas siya at hindi niya magawa ang sumigaw. Hanggang sa nakarinig siya ng mga pag-angil sa tapat mismo ng pader kung saan siya nakahiga. Gustong-gusto niyang sumigaw ngunit hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Bigla naman siyang napalingon sa bintana dahil narinig niya ito na lumangit-ngit. Dahan-dahang bumubukas ang bintana at tumambad sa kanya ang isang nilalang na hindi niya inaasahan na kanyang makikita. Itim na itim ang naglalangis nitong muka, pulang-pula ang mga mata at nakalabas ang mga pangil. Hindi na malaman ni Beryong ang kanyang gagawin. Nanalangin na lamang siya sa kanyang isipan na sana pumasok ang kanyang ama sa loob ng silid upang maipagtanggol siya habang hindi pa huli ang lahat. At sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla namang bumukas ang pintuan at doon pa lamang nakasigaw si Beryong. Hindi na nakapagsalita pa ang kanyang ama at tumalon na lamang ito sa bintana upang habulin ang nilalang. Naiwan doon si Beryong at ang kanyang ina. Inilalahad niya rito ang pangyayari at kung paano na siya kamuntik ng pasukin ng aswang. Bumalik sa utak ni Beryong ang itsura ng nilalang dahil pamilyar ito sa kanya. Sigurado siya na ang aswang na nagpakita sa kanya ay ang lalaki sa gubat. Ilang sandali pa, bumalik na ang kanyang ama na humahangos. Nakatakbo raw ang nilalang at hindi na niya naabutan. Naghiwa na lamang ito ng maraming bawang upang ilagay papalibot sa kanilang tahanan para masiguro na hindi na makakabalik ang aswang sa gabing yon. Sa pagliwanag ng paligid, napuno kaagad ng kaguluhan ang mga kabahayan at pag-aalala dahil merong isang pamilya ang nawala ng anak. Nagising na lang sila na hindi na nila katabi ang bata at hindi na nila matagpuan kung saan ito naroroon. Lahat ng kanilang mga kapitbahay kasama ang tatay ni Beryong ay nakiisa sa paghahanap sa nawawalang bata hanggang sa naabot na nga nila ang gubat. Lahat sila ay umaasa at determinadong mahanap ito ng buhay. Ang ama ni Beryong ay nagmamasid sa buong gubat habang naghahanap. Inaalam din kasi nito kung saan ang posibleng tahanan ng mga aswang. Umaasa rin ang kanyang ama na matatagpuan nila doon ang lalaki na kanilang nakasalubong, ngunit bigo siyang makita ito. Sa tagal ng kanilang paghahanap, sumigaw na ang isang lalaki. Kaagad nilang pinuntahan kung saan ito naroon. Tumambad sa kanilang lahat ang brutal na kalagayan ng batang nawawala. Ang inosenteng babae ay nakahandusay sa damuhan, kung saan wala na itong saplot, butas ang ulo, ang dibdib at ang tiyan. Noong binuhat ito ng mga kalalakihan, sobrang gaan na nito at halos magsihulog na rin ang iba pang mga parte ng katawan nito sa sobrang lambot. Wala nang dugo ang bata
Wala ng utak, wala ng puso, at wala na ang ibang mga laman loob nito. Hindi makapaniwala ang mga nakasaksi, lalong-lalo na ang magulang ng batang yon na hindi maawat sa pag-iyak. Maluha-luha noon ang ama ni Beryong, pero wala naman itong magawa at hindi rin naman ito pwedeng magsalita na meron siyang alam. Kapag kasi nagsalita siya, sunod-sunod na ang mga pagtanong sa kanya ng mga kapitbahay. Kaya mas minabuti niya ang manahimik at nakiramay na lamang sa pamilya ng nawalan. Umuwi siya sa kanilang tahanan at nakita niya si Beryong na tulala. Kinausap na lamang niya ang kanyang anak upang mas lalong gumaan ang loob nito at mas lalo itong magpakakampante na siya ay ligtas. Kinagabihan, naiburol din naman kaagad ang batang nasawi. Isang araw lamang itong maibuburol dahil kailangan na kaagad nitong mailibing dahil mabilis nang babaho ang bangkay nito dahil bukas na ang katawan nito. Marami sa kanilang mga kababaryo ang dumayo sa bahay ng pamilyang yon upang makiramay. Naroon din ang ama at ina ni Beryong, maging siya. Sinikap nilang kahit hindi maganda ang kanyang pakiramdam, ay magpapakita sila ng pakikiramay sa kanyang kapitbahay. Lumalalim na ang gabi noon at unti-unti nang nababawasan ang mga tao. Nagpaplano na sanang umuwi sila Beryong at ang kanyang mga magulang nang mapansin nila ang kakaibang paggalaw sa mga damo di kalayuan sa bahay ng binuburol. Hinintay muna nila itong mawala bago sila tuluyang maglakad. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, minabuti na nilang unahin ang magpahinga. Kanya-kanya na silang natulog noon at mabilis din namang naipikit ni Beryong ang kanyang mga mata dahil sa pagod. Naalimpungatan siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Nakaramdam kasi siya ng banayad na paghaplos sa kanyang ulo. Napakalambot at lamig ng kamay nito at unti-unting bumababa ang kamay nito papunta sa kanyang leeg. At ang huli naman niyang nakita ay ang isang nakakatakot na nilalang na nakangisi sa kanya habang siya ay sinasakal. Hanggang sa nawalan na lamang siya ng malay. Naramdaman niya ang sakit na nanonood sa kanyang balat habang kinakaladkad siya ng aswang. Hinang-hina ang kanyang katawan, kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang mapatakbo rito. Batid niya na nasa gubat sila base sa mga naaaninag niya. Itinatak niya sa kanyang kokote na darating ang kanyang ama upang siya ay iligtas. Madilim ang paligid at puno ng kakaibang bagay ang kanyang mga nakikita. Hanggang sa unti-unting naibukas niya ang kanyang mga mata at tumambad sa kanya ang isang lumang tahanan habang siya ay nakagapos sa likuran nito. Nagpalinga-linga siya sa buong paligid at napagtanto na nasa kahindik-hindik na sitwasyon siya. Sa pagsilay niya sa kanyang harapan, natagpuan niya ang ilang bangkay ng mga bata. Sigurado siya na hindi lang yan galing sa kanilang baryo. Marahil sa ibang mga lugar rin. Mabaho ang buong paligid at sobrang lansa. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang amoy sa paligid. Para siyang masusuka dahil bumabaliktad ang kanyang sikmura. Sa kanya pang pagmamasid at pag-uusisa, napansin niya rin na maraming patak ng dugo sa sahig. Wala na doon ang aswang. Wala nang panahon para umiyak at mag-inarte pa si Beryong. Kaya kagad siyang nag-isip ng paraan kung paano siya makakaalis sa pagkakagapos at kung papaano niya malilisan ang lugar. Sa kanyang paggalaw, napansin niya na hindi naman pala ganoon kahigpit ang pagkakatali sa kanya.
Kaya kaagad siyang gumawa ng paraan upang mahugot ang kanyang kamay at makatayo. Hindi niya alam kung saan ang parte ng gubat na yan, kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang magtagal pa sa kanyang pwesto upang pag-aralan kung papaano siya makakaalis. Naririnig niya na mayroong tao sa loob ng tahanan. Boses ng babae at boses ng mga bata. Hindi na niya naisip pang humingi ng tulong dahil alam niyang asawa ito ng aswang at yon ang babaeng namimigay ng kakanin sa kanilang lugar. Akma na sana siyang lalakad nang makarinig siya ng sumisigaw sa kanya. Sa paglingon niya sa kanyang likuran, nasipat niya ang babaeng aswang na galit na nakatitig sa kanya at sinisigawan siyang bumalik. Hindi siya nagpatinag dito. Tumakbo siya ng sobrang bilis. Ramdam na ramdam niya sa bawat pagyapak ng kanyang mga paa sa lupa ay merong mabilis na nilalang na sumusunod sa kanya. Tumakbo lamang siya ng tumakbo at noong nakakita siya ng isang malaking sanga, kaagad niya itong dinampot at hinarap ang nilalang. Umaangil sa kanya ang nilalang, ngunit sa pagkakataong yon ay hindi na siya nakakaramdam ng takot. Hinintay lamang niya ang pagsugod nito bago siya gumawa ng hakbang upang labanan ang nilalang. Handang-handa na siya na makipagbuno dito dahil kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Iwinawasiwas niya ang bitbit niyang sanga habang iniikutan siya ng aswang at pinag-aaralan kung papaano siya aatakihin. Naging matalino noon si Beryong. Hindi niya inalis ang tingin niya sa aswang at pati pagkurap ay kanyang pinipigilan upang hindi siya maatake nito. Patuloy lamang siya sa pagmamasid sa nilalang habang unti-unti niyang nilalayo ang kanyang sarili. Hindi din naman nagtagal noong sinunggaban siya ng aswang. Naging alerto naman si Beryong at iwinasiwas niya kaagad ang daladala niyang patpat. Hindi niya magawang tamaan ang aswang dahil sa bilis at liksi ng kilos nito. Kaya binaba niya ang patpat at sinikap niyang labanan ito ng pisikal. Nakipagbuno siya sa aswang at ginamit ang kanyang buong lakas upang labanan ito. Hirap na hirap siya dahil sa masasakit na pagkalmot ng nilalang sa kanyang balat. Ngunit hindi niya na yon ininda. Pinilit niyang lumaban kahit pa napapangibabawa na siya nito. Patuloy siya nitong sinasakal upang mawalan siya ng malay. Hindi nawalan ng pag-asa si Beryong. Sinasabunutan niya ang aswang at sinasalag ng paulit-ulit ang mga kalmot nito upang hindi matamaan ang kanyang dibdib. Batid niyang pinupuntirya ng aswang na makalmot ang kanyang dibdib upang siya ay mamatay. Sinasalag niya ng sinasalag ng kanyang braso ang mga pag-atake nito, dahilan para rumagasa na rin ang kanyang dugo sa kanyang kamay. Kitang-kita niya kung paano inilabas ng aswang ang mahaba nitong dila at dinila-dilaan ang kanyang braso na napupuno ng kanyang sariling dugo. Ramdam na ramdam ni Beryong kung gaano kagaspang ang dila ng nilalang. Kaya namang sumisigaw na siya noon at napapahiyaw na sa sobrang hapdi. Hindi na naiwasan ni Beryong na pumatak ang kanyang mga luha sa kanyang pag-inda. Tinatanggap na rin niya sa kanyang isipan na baka wala na talagang pag-asa na maligtas siya sa kamay ng aswang. Hindi niya inaasahan na hindi niya pala kakayanin ang kakaibang lakas nito. At unti-unti na rin siyang kinukonsumo. Grabe na siyang nanghihina nun. Plano na niya sa kanyang sarili na isuko ang kanyang katawan at wala na siyang pag-asang mabuhay. Wala nang ibang pumasok sa isipan niya noon kundi ang wangis ng kanyang ama at ina.
Sigurado siyang sobrang nag-aalala na sa kanya yon noong mga panahong yon. Ipinipikit na niya ang kanyang mga mata at tinatanggap na wala na talagang patutunguhan ang kanyang buhay. Hanggang sa nakarinig siya ng mga taong sumisigaw ng kanyang pangalan. Mas nangibabaw sa kanyang tenga ang boses ng kanyang ama na sobrang lakas na tinatawag ang kanyang pangalan. Sa pagkakataong yon ay tila nanumbalik ang kanyang lakas. Bigla niyang ibinuhos ang kanyang natitirang puwersa para itulak ang nilalang na nakaibabaw sa kanya. Sa pagbagsak ng nilalang, nagpakawala siya ng napakalakas na sigaw. Sinigaw niya ang pangalan ng kanyang ama na naging dahilan ng pagrinig ng mga taong tumatakbo papunta sa kanilang direksyon. Akma pa sanang tatakas ang aswang, ngunit muli niyang dinampot ang nabitawan niyang sanga at hinampas ito sa likuran. Napasubasob ang aswang at sakto sa pagdating ng kanyang ama at ng kanilang mga kalalakihang kapitbahay. Kaagad siyang niyakap ng kanyang ama at ang mga kasama naman itong kalalakihan ay sinugod ang aswang. Pinagpapapalupan nila ito at kung ano-ano pa ang kanilang ginawa. Pagkatapos siyang tingnan ng ama niya sa kanyang kalagayan, nagpaalam muna saglit ang kanyang ama upang tumulong sa mga kalalakihan na puksain ang babaeng aswang. Alam nilang susugod din doon ang asawa nito dahil batid nito malamang na may nangyayaring hindi maganda sa gubat. Hinintay nila na sumugod ang asawa nito. Kaya naman hinayaan nila na magpakawala ng malalakas na sigaw ang babaeng aswang habang binubugbog nila ito. Si Beryong naman noon ay nakaupo lang sa isang tabi habang iniinda ang mga sugat niyang natamo sa kanyang braso at kamay. Hanggang sa maya-maya pa, nakarinig sila ng mga pag-angil sa paligid. Alam na nilang lahat na naroon na ang lalaking aswang. Pagkakataon na nila yon para hintayin na lamang na sumugod upang pati yon ay mabigyan nila ng leksyon. Sa kalaliman ng gabi, bigla namang lumabas ang isang kahindik-hindik na nilalang. Payat na payat ito at may malaaso itong wangis. Gumagapang ito sa kanilang harapan at kitang-kita nila sa mukha nito ang nag-aalab nitong galit na nadarama. Noong nagpakita naman ng nilalang na yon, grabe ang sigaw at pag-iyak na ginawa ng babaeng aswang na hawak-hawak ng mga kalalakihan at ipinapakita nila sa asawa nito kung papaano nila ito pahirapan dahilan para mas lalo pang magpakawala ng galit ang lalaking aswang. Hindi nagtagal, bigla na itong sumugod. Isa ang ama ni Beryong na humarap sa nilalang na ito. Walang binatbat ang likse at bilis na pagkilos ng aswang na yon sa bilis ng pag-atake ng kanyang ama. Galit na galit ang kanyang ama at halos nagmumura pa habang paulit-ulit na hinahampas ng gulok ang aswang na yon. Dumating na sa punto na naligo na sa sariling dugo ang lalaking aswang. Hindi pa rin ito nilulubayan ng kanyang ama at ipinapakita dito ang labis na galit na nararamdaman nito sa pagkuha kay Beryong at sa pagtangka na patayin ang kanyang anak. Kahit sa sobrang dulas ng balat ng aswang, nagawa pa ring ibaon ng kanyang ama ang gulok nito sa balat ng nilalang. Noong mapagtanto nilang hirap ng gumalaw ang lalaking aswang, ay itinabi na nila ito sa asawa nitong babae na sa pagkakataong ding yon ay lamog na dahil sa pambubugbog na ginawa ng mga kalalakihan dito. Hindi na sila nakagalaw, parang mga asong naghihingalo na lamang. Madaling araw na, dahil unti-unti nang lumiliwanag ang paligid. Kaagad namang tinanong ng mga kalalakihan si Beryong
kung nasaan ang eksaktong lugar kung saan nakatirik ang tahanan ng mag-asawa. Itinuro naman ni Beryong kung saan ang lugar na yon at inakay siya ng kanyang ama upang mapuntahan nila. Kinaladkad nila ang 2 aswang na noon ay unti-unti nang bumabalik sa pagkatao nito. Kitang-kita nila at nakumpirma nila sa kanilang sarili na ang mag-asawang aswang na yon ay ang lalaki na nakakasalubong nila sa gubat at ang babae na nagbigay ng kakanin sa kanilang lugar. Nang marating nila ang barong-barong, natagpuan nila ang 2 nitong anak na halatang may sira sa pag-iisip. Pero batid din nilang mga aswang ito. Umiiyak ang mga batang yon dahil nakita nila kung papaano ipasok ng mga kalalakihan sa kanilang tahanan ang nanghihinang mga katawan ng kanilang mga magulang. Nilibot nila ang kanilang tahanan at nakita ng mga kalalakihan ang mga batang bangkay na naroon. Grabe ang kanilang mga galit dahil ang 2 sa batang mga bangkay na naroon ay anak ng 2 kalalakihan na naroon din. Nawala rin ang mga batang yon noong gabi. Dahil sa puot at galit na kanilang nadarama, mas lalo pa nilang binugbog ang mag-asawa. Halos lumipad ang mga ngipin nito at magkandalasog-lasog na ang mga katawan. Hindi nila ito binibigyan ng awa at patawad, maging ang mga anak nito na umiiyak dahil sa awa sa kanilang mga magulang. Kulang na kulang ang kanilang mga buhay bilang kabayaran sa mga buhay na kanilang ninakaw at pinagsamantalahan. Kinalimutan na nilang mga bata ang mga anak nito at pati yon ay kanilang pinahirapan. Hanggang sa unti-unti namang nawala ng malay ang mga bata. Napagpasyahan nila na sunugin na ang tahanan nito upang masiguro na mamamatay na ang pamilyang yon. Sinilaban nila ito habang nasa loob ang sumisigaw na mag-asawa. Hanggang sa pinanood nila kung paano matupok ng apoy ang tahanan nito at kung papaano unti-unting mawala ang pagsigaw ng mga aswang. Malungkot ang bawat isa na umuwi sa kanilang tahanan, habang si Beryong at ang kanyang ama ay pilit nililinis ang kanyang mga sugat. Awang-awa sila sa kanilang mga kapitbahay na namatayan ng mga anak. At sa kasamaang palad, ayon sa kaalaman ng nakararami, ang mga nakakain ng kakanin ay unti-unti na ring mauubos at mamamatay dahil naroon ang sumpa ng aswang. May 2 burol na naman na panibago sa kanilang lugar. Marami na namang dumalaw sa kanila na mga nakatira sa gitna ng baryo. Kumalat na rin ang bali-balita na napuksa na ang pamilya ng aswang na hindi nila inaasahang sa baryo pa nila mananalasa. Dumalaw din noon sa burol yung matandang pulubing nakausap ng tatay ni Beryong na unang naging biktima ng pamilya ng aswang. Muli itong nakipagkwentuhan sa kanyang ama at inilahad ng kanyang ama ang mga naging karanasan ni Beryong sa kamay ng mga aswang at kung papaano muntik na itong maging pagkain ng mga ito. Awang-awa ang matanda sa kanya at paulit na sinasabi sa kanya na maswerte siyang bata dahil nakaligtas siya sa kamay ng mag-asawang yon. Marahil ipapakain ang kanyang bangkay sa mga anak nitong aswang din. Tama lang din naman ang kanilang desisyon na sinunog nila ang bahay nito kasama ang kanilang mga bangkay upang masiguro na hindi na ito manggagambala pa sa kanila at hindi na maghihiganti pa. Noong araw din na yon, sinubukan nilang balikan ang kinatatayuan ng tahanan nito. Puro abo at usok na lamang ang kanilang mga naabutan. Nagsindi pa rin sila ng kandila dito
para sa mga inosenteng bangkay na naroon din. Hindi pa rin nila lubos maisip kung saan ang galing ang mag-asawang yon at bakit bigla na lamang silang sumulpot sa kanilang baryo. Wala talagang nakakaalam kung saan sila nagmula. Ang mahalaga, kampante na ang mga tao doon na wala nang banta sa kanilang mga buhay dahil tuluyan na nilang napuksa ang kanilang nag-iisang problema. Makalipas pa ang ilang mga linggo, ay bumalik sila sa kani-kanilang mga buhay. Patuloy pa rin sa pangangahoy ang mag-ama at wala na rin silang gaanong pangamba sa gubat. Kahit minsan, hindi pa rin mawala sa isipan ni Beryong ang kanyang mga naging karanasan. Malaki pa rin ang kanyang naging takot sa tuwing papasok sila sa gubat at sa tuwing papasapit na ang gabi. Hindi na rin niya kayang lumabas kapag madilim na ang paligid dahil puno pa rin siya ng pangamba na baka maulit muli ang kanyang mga naranasan. Naghilom ang mga sugat ni Beryong, ngunit nag-iwan ito ng mga peklat na nagbibigay pruweba at alaala sa kanya na sumabak siya sa labanan upang maipagtanggol ang kanyang sarili sa kamay ng aswang. Napansin naman ng kanyang mga magulang na hindi na talaga maghihilom ang nararamdaman ni Beryong na pangamba sa kanilang lugar. Kaya nagpasya na ang kanyang mga magulang na muli na silang bumalik sa dagat kung saan naroon ang kanilang lolo para na rin malayo si Beryong sa lugar kung saan naranasan niya ang hindi niya inaasahan at ang kamuntikan ng pumatay sa kanya. Matagal ng panahon ang nakalipas magmula noong nawala sila sa kanilang tahanan sa gilid ng bundok. Ngunit, presko at malinaw pa rin sa isipan ni Beryong ang mga nangyari rito. Bitbit niya ang kanyang mga peklat at ang kanyang kwento sa araw-araw na kanyang pamumuhay. Kahit kung minsan ay ginagambala pa rin siya ng mga pangyayaring yon sa kanyang pagtulog. May mga aswang din naman na nagpaparamdam at gumagala malapit sa kanilang tahanan sa dagat. Ngunit hindi na naman sila ginagambala nito. Dahil kilala nga ang kanilang lolo doon na lumalaban talaga sa mga aswang gamit ang buntot pagi. Protektado naman na si Beryong at sigurado naman siya na hindi na mauulit ang kanyang mga naging karanasan. Nabalitaan din nila na ang mga tao sa dati nilang lugar na nakakain ng kakanin ay nagsimatayan din dahil sa hindi malamang sakit. Maayos naman ang buhay nila Beryong ngayong malayo na sa gubat. Mas maayos na rin ang kanilang pamumuhay at mas madali na lang din ang kanilang kabuhayan dahil nasa tapat lamang ito ng kanilang tahanan. Ngunit magpahanggang sa ngayon, palaisipan pa rin kay Beryong kung saan nga nanggaling ang pamilya ng aswang na yon. At dala-dala pa rin niya ang memorya kung papaano niya pinagtanggol ang kanyang sarili sa kamay ng mga aswang at ang naiwan nitong mga peklat ni Beryong. Okay. Opinyon ko sa kwento. Napakatapang ni Beryong. Sobrang saludo ko kay Beryong. Kasi kung di niya ginawa yun, malamang wala tayong kwentong ganito. Meron man, pero siguro tatay ni Beryong yung nagkwento tapos namatay pa si Beryong. Kaya saludo ako rito kay Beryong. Siguro yung mga nakaharap nilang aswang, mga ordinaryo lang to o nasa pinakamababang ranggo to ng mga aswang. Yung pinakamahina, mga common na alam natin. Pero syempre, kumakain pa rin ng karne ng tao. Tsaka yung lakas nila, hindi pang ordinaryong tao, malalakas tong mga to. Nagkataon lang siguro na talagang swerte itong si Beryong kasi yung aswang na humahabol sa kanya, kung tutuusin, dapat sasaglitin lang nito yung buhay niya. Pero hindi. Kalmot lang yung pinakaunang sandata ng aswang tapos kagat-kagat siguro ng konti. Pero
kung meron tong malalim na aral, hindi magtatagal tong si Beryong. Malamang sa malamang, wasak na talaga kaagad siya. Doon pa lang sa pagkuha niya sa bahay. Diba? Hindi ko lang maintindihan, bakit nung nadala na si Beryong sa bahay, inunang kainin ng mga aswang na to yung mga bata. Ano kaya? Ako sa pakiramdam ko, pinepreserba si Beryong para sa pagdating nung lalaking aswang, yung asawa ng babae, yung nagbibigay ng kakanin. Hinihintay ng magpamilya yung lalaki, tapos yun yung sisip-sip sa mga laman ni Beryong. Yun yung nakita ko ha. Kaya swerte pa rin to si Beryong kasi nga, buhay siya nakalaban siya dun sa babae. Kung nagkataong nandun yung lalaking aswang dun sa bahay na yon, malamang patay nga talaga tong si Beryong. Pero overall, ang ganda ng kwento, sobrang simple, walang na-involve na mga manggagamot o kung ano man. Pero nagawa nilang mapaslang yung mga aswang. Kasi nga, sa tulong-tulong ng mga taong bayan. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.